Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin sa Sangre de Naya? Hindi ba't batid mo na lagi siyang galit sa'yo? Akala mo lang galit siya sa akin. Pero hindi totoo yun. Ikaw ang mag-isip kung may pag-asa ka, Danaya. Wala ka nang dapat ipag-alala, Danaya. Pagkat kasama na ni Pau Pau ang kanyang tunay na pamilya sa mundo ng mga tao. Isang mabuting balita ito. Maligayang Pasko. Gusto kong dalawin si Ashti Elena. Nanyayahan ko na si Ashti Elena. Ngunit hindi siya nagpunta. Kaya ibig sabihin nun ay galit pa rin siya. Si Ashti Perena. Huwag mo na rin ipilit na paglapitin kami ng tunay kong ina. Anong saysay na masakop ko ng buong sapiro kung hanggang ngayon ay nasa Lireo pa rin ang aking puso? Kung ganun, bakit hindi nating pag-isipang salakayin ng Lireo? Baka nakakalimutan mo na naroon ang aking anak. Hindi ko na naisin na dagdagan pa ang kapagkasuklam na sa akin. Hindi pa naman po huli. Para makabawi kayo sa anak niyo. At lalong-lalo na para sa pagkakataong ito, unahin niyo na po ang kapakanan ng Encantadia bago ang sarili ninyo. Mahal na Emre, tulungan niyo akong patawarin at tanggapin ang lahat ng masasakit na nangyari sa aking buhay. Pinabalaan kita. Subukan mong saktan si Ibrahim. At titiyakin ko, lalo lang dadami ang kaaway. Sa halip na magpunta ka ng Lireo, bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataon habang wala si Ibrahim? Tanggalin natin at iligpit ang mga mandirigma at sapirian. Hindi ko sisirain ang usapan namin ni Amihan. Hindi ko pagtatangkaan ang buhay ng lalaking minamahal ng dalawa kong kapatid. Avisala Perena. Pinamumuhian ko ang dugong nananalaytay sa akin pagkat ito ay dugo na nagmula sa iyo. Tila nagbabago ka na, Perena. Hindi ka na kagaya ng dati. May mga bagay ka nang inuurungan ngayon. Ano nangyayari dito? Mahal na Sangre. Nais ko sanang samantalin ng pagkakataon na ito upang batiin ka sa mahalagang gabing ito na ginugunita na madiwatang lumaki sa mundo ng mga tao. Maligayang Pasko rin. Ganun din sa'yo, mahal na Sangre. Ngayon mo lamang ako binigyan ng ganito. At idinamay mo pa ang mga kawal mo sa kalokohan. Hindi ito kalokohan, mahal na Sangre. Hindi ko kasi batid na maibigan mo. Ngunit gustong-gusto ko. Avisala Esh mo, Mash. Humihinga ka pa ba? Nagtataka rin ako kung bakit nabuhay pa ako. Sa kabila ng dalawang saksak na aking natamo, sa dalawang nilalang na nag-aruga at dapat na nangangalaga sa akin. Wala kayong pinagkaiba sa aking ina. Lahat kayo ay sinaktan at pinagtaksilan ako. Kunin si Perena.
Huwag kang mag-alala, Pirena, hindi kita tutuluyan. Mas mahalaga sa aking buhay ka dahil may kailangan pa ako sa'yo. Ang alin, ang aking brilyante. Kahit papastangin mo ko, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Mas higit pa sa isang brilyante ang nais kong makuha. At hindi mo yun kayang ibigay, Pirena. Higpitan ang pagkakagapos sa kanya at siguraduhin hindi siya makakalis sa atin. Sa sekto. Bisala, sangre. Tanggapin mo ang alay kong mga prutas. Abisala Ash Mamuros. Ngunit, nakakagulat na ganito karami ang inalay mo sa aking prutas. Kesa naman, bigyan kita ng bulaklak. Abisala Ash Mamuros. Ikinatutuwa ako ang mga ginagawa mo para sa akin. Ngunit, may nagmamayari na ng iyong puso. Ang mas dakil. huwag sanang sumama ang loob mo sa akin. Hindi mangyayari yun. Para sa akin. Mauna na ako. Sangre Danaya. Sakaling biguin ka ng ating Mashna. Dito lang ako. Para sa'yo. Tignan mo naman sila, Ima. Magkasundo. Napakasarap nilang pagmasdan. Siyang tunay, mahal na reyna. Ima, pinatawag kita dito upang bigyan sila ng basbas. Masusunod, mahal na reyna. Sa ngala ng aking balintatao, nawa ay hindi dumating ang panahon na kagaya niyo ng iba mo pang mga kapatid ay magkagalit din ang dalawang ito. Sana nga hindi mangyari yun. Sana hindi nila manahin ang kaguluhang namamagitan sa aming magkakapatid. Amihan, may naisabihin sa'yo si Akin. Di ba niya kayang maghintay, Danaya? Isa itong mahalagang balita. Mahal na Reyna. O manhin sa aking paggambala. Ngunit may kailangan kayo malaman. Ano yan, Akhil? Nandito na ang kawal na nagmamanman sa labas ng Hatoria. At may dala siyang masamang ulat. Nakita niya si Hagorn umalis sa Hatoria. Kasama ang kanyang mga kawal. Papunta siya ng Sapiro. Tila para tulungan si Peren ang talunin ng panig ni Ibrahim. Akhil, maiwan ka muna dito. Ikaw na munang mamahala sa Lireo. Danaya, tayo na. Susunod araw. Ay, wala pa rin katapusan ang kaguluhang ito. Ayokong isipin na tila wala na nga yatang katahimikan dito sa Encantadia.
Huwag kang mawawala ng pag-asa, Pinunong Imaw. Lalo ang pag-asa yan na lang nag-aalab sa ating mga layunin. At naniniwala ako na makakamit yan ng mga susunod na salinlahi. Mahal na prinsipe, akala ko ba'y kakaunti nila mga to nakatapat ng ating panig? Nung umalis ako dito, wala ang mga yan. Kaya nakakatiyak ako na bagong dating ang mga hator niya. Kung gano'n, sigurado ako maraming hator dun sa loob. Malamang. Naroon pa sa loob ang iba pa natin mga kasamaan. Kaya hindi maaaring hindi tayo makapasok sa loob para sila iligtas. Mga kawal, tayo na. Buntok, saan pa tutungo? Mahal na prinsipe, maaari bang dito na ako magbantay sa labas ng palasyo? Hindi na papasok sa loob eh, maraming hator. Bahala ka sa buhay mo, Wantok. Pero hindi ko matitiyak sa'yo na ligtas dito. Tinatakot mo lang ako eh. Walang hator dito. Mahal prinsipe, antayin mo ko! Mabuti naman at mas pinili mo makipagtulungan sa akin sa pagkakataong ito, Gurn. Hindi ganun kadali. Lalo't higit pa sa isang tunay na anak ang turing ko kay Pirena. Alam mo, at nakita mo, na dadaigin ko siya. At natakot ka na ikaw ang kasunod kong paparusa. Hindi ba, Gurn? Kaya napilitan kang ipagkanulo si Pirena. Sa ngayon, hahayaan kitang muling umanib sa amin, Gurn. Ngunit hinding-hindi ko kalilimutan na kayang-kaya mo rin palang magtaksil kahit na sa sinasabi mo na para na rin tunay mong anak kong ituring. Pagpaumanhin mo, Ibrahim, ang paggambala ko sa iyong palasyo. Subalit huwag ka mag-alala, hindi kita papasla. Kung ganun, hana't narito ka. Malalaman mo rin pagdating ng mga sangre. Kaya utusan mo ngayong mga tauhan upang sunduin ang reyna ng mga diwata. Hindi mo na kami kailangan ipatawan pagkat nandito na kami. Ano na naman ang kailangan mo sa amin, Hagod?
Tiyakin mulat ang mata ng inyong mga kasama sa inyong mga pangkat. Mahirap kung makakapasok ang mga Hator. Lalo na wala ang Reyna. Esta Secto! Abo, sa sekto. Poltremast. Abog. Parang balisa ka. Nasa tahanan ng aking pag-iisip kaya't ako'y nag-aalala. Hindi na maulit, Master. Sandali. Di ba't nagdadalang diwata ang iyong asawa? Araw ngayon ang pagsilang ng aking anak kaya't ako'y nag-aalala. Abog. Bakit hindi ka muna umuwi? Pinahihintulutan kita dumalaw sa iyong mag-ina. Abisala Eshma, Master. Ayun din. Muros. Bakit hindi humingi ng pahintulot si Abog na umuwi muna? Sapagkat gaya ng karamihan sa mga kawal dito, hindi natin nakikita ang mga mahal natin sa buhay. Dahil sinumpa nating tungkulin, ipagtanggol ang mahal na Reyna at ang Lireo. Hindi lamang si Ibrahim ang bihag ko, kundi pati na rin ang isa sa inyong mga kapatid. Elena. Sugatan ng iyong anak, ngunit binihag mo pa rin siya. Tiyak akong may hihingin siyang kapalit, amihan. Oh, tama ka, Danaya. May hihingin akong kapalit! Ituturo niyo sa akin kung nasaan si Gilasari at ang aking anak. Ipinapangako ko sa inyo, amihan. Dagli kong pakakawalan ng aking mga bihag at agad kong lilisanin ang palasyong ito. At kung hindi ko ibibigay sa iyo ang kailangan? Hindi pa lamang kayo nakakakilos ni Danaya, sinusumpa ko. Papaslangin ang aking mga mas na ang mga bihag. Kaya't iligtas mo sila, amihan. At ililigtas mo sila sa pamamagitan ng pagtuturo kung nasaan ang aking asawa at ang aking anak. Ano? Kumusta? Saan kayo galing? Namasyal lang ako. Saka namili. Si Anselmo, kapatid ko. Anselmo, sila yung umuupa sa bahay na yan. Ganun ba? Basta pa nagka-problema kayo, tawagan niyo lang kami. Sige po, maraming salamat. Una na po kami. Sige naman. Salamat. Ingat kayo, Sige. Oy, Itano, Lila. Dumaan muna kayo sa bahay. Nagluto kami ng pansit. Kain muna kayo. Hindi no. Nakakaya po sa kakain lang po namin. Kailangan po magpapahinga ng anak namin. Sige, bukas magluluto na lang ako ng almusal. Nadalang ko na lang kayo. Sige, maraming salamat. Itano, tila nagugustuhan ko rito dahil napakabait ng mga tao. Siyang tunay. Kaya kailangan natin silang pakisamahan. Sa ganun, maging maayos ang pumuhay natin rito. Hindi ka na, pahinga ka na. Nananahimik na si Lila Sari sa kinaroroonan nila. Huwag mo na silang guluhin pa. May anak ka rin, amihan. May anak ako na nais kong makita. Para saan? Para idamay mo siya sa kaguluhan na nangyayari dito sa Encantadia? Sheila! Ituturo mo sa akin kung nasaan si Lilasari at ang aking anak. O papaslangin ko at di mo na makikita ang iyong mga mahal sa buhay. Hindi ko ibig na magpasya agad-agad ang aming Reyna sa mga itinuro niya. Lalo't kailangan niya mag-isip ng mabuti. Kung ganon,
binibigyan ko kayo hanggang bukas ng gabi. Subalit kapag binigo ninyo ako, sinasabi ko sa inyo, hindi lamang buhay ng inyong kapatid ang nakasalalay dito, kundi lalo kong paigtingin ang digmaan laban sa inyo. Naiintindihan ninyong lahat. Subalit kapag nakuha ko ang aking gusto, ay mahabang panahon ng katahimikan at kapayapaan ang malalasap nating lahat sa buong Encantadia. Kapayapaan o digmaan, ano ang inyong gusto? Masayang mag-isa. Sobrang lungkot. Pero Ashley, hindi niyo naman po kailangan magsulo eh. May mga kapatid po kayo. Alam kong mahal niyo pa rin. At mahal din po nila kayo. Mga kapatid niya, nagdala ng kasawian sa buhay ko. Pero ganun naman po talaga, di ba? Sino yung mahalaga sa atin? Sila yung nagdadala ng mga problema at sakit. Danaya, anong ginagawa mo dito? Paumanhin, Elena, kung ginagambala kita. Ngunit kailangan mo sumama sa akin dahil may isang pagpupulong ngayon sa konseho. Tungkol saan ito? Malino na papaslangin ni Hagorn sina Perena at Ibrahim sakaling hindi natin sila pagbigyan sa kanyang nais. At paigtingin din daw nila ang kanilang pakikipagdigmaan sa atin. Sa madaling sabi, ay nananakot na naman si Hagorn. Pananakot na hindi natin maaaring pahintulutan. Kaya iminumungkahi ko na huwag niyo siyang pagbibigyan. Paano ang buhay ni Perena at ni Ibarro? Sasakripisyo ba natin? At anong nais mo, Elena? Napagbigyan ko si Hagorn? Napagtaksilan ko si Lilasari? Kung ang pag-uusapan dito ay ang kaligtasan at buhay ni Perena at ni Ibarro, ganda rin ang buong Encantadia. Pinangako ni Hagorn, wala na tayong magagawa. Kundi sakripisyo si Lilasari. Gising ka pa? Natulog ka na ba? Hindi pa ako natutulog, Gitano. Hindi ko magawa pagkat natutuwa akong pagmasdan kayong dalawa ni Deshna. Napakapalad ko pagkat kayong dalawa ang nasa aking tabi ngayon. Pagkat sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng kabuluhan at dahilan para mabuhay muli. Ako ang tunay na mapalad, Lila. Lalo ko naging masayang muli. Mula nang dumating ka sa akin. At ang ating anak. Sana pang habang buhay na ito. Sana ay matahimik na nga tayo. Nangyayari yun. Lalo't wala tayo sa ating mundo. Payapaan ang kapalit ng ating pagtataksil sa isang bagong kaibigan. Walang galang na mahal na rin. Ngunit magiging magaan rin sa ating mga kawan kung magkakaroon tayo ng katahimikan sa ating mundo. Walang pagpipilian, mahal na Reyna, kundi isakripisyo si Lilasari. Masangayaw kami. Tila may kapasyahan na ang nakararami rito. At yun ay ang pagbigyan ng nais ni Hagorn. Ngunit nasa iyo pa rin ang huling pagpapasya, mahal na Reyna. Kaya pag-isipan mo sana ito ng mabuti.
Paano tayo tatakas dito? Gayon napakaraming nagbabantay. Malabo na makalabas tayo dito nang hindi namamatay. Ano ba talaga nangyayari? Nabihag ngayon ni Hagor ng iyong ama at si Sangre Perena at pinagbabalakang paslangin. Kaya hindi natin sila dapat abalahin dahil nagpupulong sila ngayon. Nakatitiyak ako na nagtungo si Ina kina Hagor para sumugod. Kailangan tulungan natin sila, Inay. Kunin natin ang ating mga sundata. Nasaan na kaya sila, Mash na Akil? Yan din ang tanong sa aking isipan. Bakit di pa sila dumarating? Hindi kayo napahamak na sila? Kung ituturo mo sa akin kung nasa ng aking anak at ang aking asawa, ay ibibigay ko sa iyo ang aking salita na ititigil ko ang digmaan laban sa mga diwata.